Truly, Lord Jesus, all the glory, all the honor, and all the thanksgiving is for you alone. Thank you so much, God, for giving us our daily bread. Thank you so much, God, that you've forgiven all our trespasses as we forgive those who trespass against us. Thank you, Lord. You are an amazing God. Lord, sa aming pong paglapit sa umagang ito, salamat po, Diyos, sapagkat you promise that if 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. You deserve all the worship of your people. Napakaraming mga tao ngayon sa buong mundo, Panginoon, abala sa mga bagay na nasa sanlibutan. Ngunit salamat sapagkat sa lugar pong ito, may mga anak ka na nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, O God, sa iyong kabutihan. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, O God, kailanman hindi po kayo nagbago. Lord, again, forgive us. Ano man nakikita niyo pagkasalanan namin, naisip, sinalita at ginawa, linisin niyo po kaming lahat ng iyong buhay at banal na dugo. At this very moment, Lord, idamit mo sa amin ang damit ng iyong pong katwiran. Lord Jesus, protect all our brethren who are still coming to worship you today. I also pray, Father God, anoint all the JA1 pastors as they preach your words around the globe. Thank you, God. At sa lahat ng mga nasa online worshiper, O God, the JA1, protect and bless them and give them revelation and courage to worship you even through online. God, we give you praise and honor today in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen and Amen. You may be seated, please. Praise the Lord. Let's declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one, the miracle-working God. Amen? Praise the Lord. And now, JA1 culture. Let's say it. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. That is JA1 culture. Kultura po yan ng JA1 people. Tayo po ay blessing. Amen? Because you can never be a blessing if you are not blessed by the Lord. Are you blessed by God? Very good. Another thing, you are anointed. Why? The Holy Spirit is in you because you became a born-again Christian. Another thing, ang sinabi niya doon, I am a deliverer. Sapagkat sa J1 Church, makikita niyo lagi ang signs and wonders and miracles. Napakaraming mga tao ay nakakaroon ng tinatawag na kalayaan because of the anointing, power of the Holy Spirit that God has given to the church. Praise God. And we don't destroy, we really build. Okay. By the way, narito rin po yung mga kapatid po natin from UK. Hallelujah. Brother John and family, God bless. Tumayo nga po kayong mag-anak. Ayan, sila po mga leaders po natin at dancers sa tambourine sa lugar po ng London. God bless you. Enjoy your fellowship with us today. Praise the Lord. All right. And of course, sa mga ibang kapatid po natin na taga iba't ibang bansa, actually, lalo na noong nakaraang pong Sunday, ang dami po ang nagbalikan po dito at nagbakasyon lang po sila. But I am very thankful sapagkat ang J1 Church is worldwide. A lot of people are now being saved, and God used the J1 Church to reach them out. And natutuwa po kami sapagkat yesterday, natapos po ang aming pong Pastors Enrichment Program.
nagsimula po noong Monday, lumipad po kami ng Thailand at doon po nagkaroon ng training at upgrading ang mga J1 pastors. And praise the Lord, God is good. At the Lord gave us the strength, that energy, at nakauwi kami ng maluwalhati. Kanina naman po madaling araw. Okay, 4 hours pa lang po ang tulog po ng bishop. At ibang mga kapatid po natin, but still, we have the energy to worship and praise our God. Bumabagyo po sa parting north, and we have to pray for them. I know and I believe na may ginagawa ang Diyos. Kung, I don't know if ay nabanggit ko po sa inyo, kapag may mga ganyang bagyo, mayroon po mga lindol, ang tawag po dyan ay act of God. Hindi po yan gawa ng tao. Ngunit, mayroon pong tinatawag po na ginawa ang tao na mali. Nagkasala, at yun po ay nakakaranas po sila ng tinatawag na actually ginamit yung word po na redence ng Diyos. Why? Sapagkat napakarami mga tao ay walang panahon sa Panginoon. Now, nung nagkaroon po ng matinding baha sa China, first time ko marinig na yung isang Chinese ay tumawag sa Diyos. Alam nyo, ang mga Buddhist po ay hindi po naniniwalang may Diyos. Meron po akong nakausap sa lugar po ng Thailand, yung po aming pong tour guide. Ang sabi ko sa kanya, Lily po ang pangalan niya. Do you believe in God? Ang sabi niya, no. Okay. Sabi ko naman sa kanya, why you go to the temple? What are you doing there? Kasi everyday daw po pumupunta siya sa temple. Ang sabi niya, to pray. To whom? Kung hindi ka naniniwalang may Diyos, bakit ka nagpipray? Is Buddha God? Sabi niya, no. So, what are you doing sa temple? Sinasabi mo nagpipray ka. Do you not know, kapag prayer ng pinag-uusapan, we are talking about God, and you are coming to God to answer you? Since you don't believe in God, why you are praying? Alam niyo, biglang natulala. Sabi niya, I don't know. Sabi niya, nabuksan mo ang isip ko. Oo nga naman, ba't hindi ako naniniwala sa Diyos? Pagkatapos noon, nagpipray ako. And sabi ko sa kanya, I want you to know, your heart is good, but you don't have God. And the Lord is giving you now a clear understanding that you have to pray the God who created the heavens and the earth, the one who created you. Sabi niya. Then one time, meron po akong tinanong naman po na isa pong Buddhist. Ang sabi niya sa akin, we don't believe in God. So, what do you believe now? If you die, where you're going? Saan ka pupunta? Ang sabi niya, nothing. If I am good, I could be as big as elephant. Or I could be a big bird. But if I am bad, maybe I could be like ipis. Sabi niya, ipis daw. Cockroach. Or langaw. Or butiki. That is their belief. Nakakaawa. Ang sabi ko sa kanya, if that is your belief, in the Philippines, we kill all these mosquitoes and this langaw and this ipis by spray. So if you become an ipis, so you will be killed right away. So what will gonna happen to you? So you will become kuto? Nakakaawa. Pero I opened her mind to accept Jesus Christ, and praise the Lord. Sabi niya, promise, sabi niya, I have Jesus now in my heart.
Salamat sa Diyos dahil naniniwala kayo sa Diyos na may gawa ng langit at ang lupa. Salamat sa Panginoon dahil nakilala niyo na po siya na hindi kayo sumasamba sa mga bato, sa mga simento, bakal, at anumang mga kahoy at tisa. Salamat sa Diyos sapagkat we learn to worship and understand who God is. Ang Diyos po natin ay may gawa ng langit at ng lupa. And He deserved the worship and praises. Kaya ang sabi ng Book of John, chapter 4, verse 23 up to 24, dumating ng panahon at ngayon na nga, na ang bawat tao ay sasambahin ang Diyos, Espiritu at katotohanan. For God is a Spirit. You must worship Him in Spirit and in truth. Ang Diyos daw po ay Espiritu, at dapat mo siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya pansinin po ninyo, sino gumawa ng hangin na nilalanghap natin ngayon? Sino ang gumawa ng tubig na ating pinanliligo at iniinom ngayon? Sino ang gumawa ng lupa na siyang pinagtatamnan po natin ng mga halaman at ng ating pong mapagkukuhanan ng pagkain? Everything comes from God. Believe God is real. God is real. Praise God. Kaya ang Diyos mismo ay binigyan niya ang tao ng tinatawag na talino. Mayroon tinatawag na conscience, ang tawag po yan. Conscience. Konsensya. Even yung masamang tao, nakukonsensya din. Yung taong gumagawa ng mali, alam niyang mali ang kanyang ginawa, kaya siya ay nagigilty. At yung tao naman po na mabuti, masaya, na patuloy siyang gagawa ng mabuti. At dahil po doon, pumapasok sa kanila yung pong pagsisisi kapag mayroon silang maling nagawa. Sino po dito na kapag siya nakagawa ng masama, o nagkamali siya malungkot? That is the conscience na inilagay ng Diyos sa puso natin. Ngayon, ang gusto ng Panginoon, lubos mo siyang paghariin sa puso mo. Dahil ang totoo, walang maliligtas na tao na hindi niya tinatanggap ang tagapagligtas. Lagi ko itong sinasabi wherever I go. Gusto mo maligtas? Yes. So, kailangan mo ang tagapagligtas dahil hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Gusto mong pumunta ng langit? Yes. So, tanggapin mo ang may-ari ng langit para makarating ka sa langit. Tapos, bigla siya nagtanong, Bishop, kulang pa ba yung kabutihan na ginagawa ko para sabihin ako ay hindi makakapunta sa impyerno? Kulang pa ba yung kabutihan ginagawa ko para sabihin ko rin na hindi ako makapunta sa langit? Alam niyo, kapatid, ang word na rin na nagsabi, the wages of sin is death. Sa Tagalog, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mayroon palang bayad ang kasalanan. Ano ang bayad ng kasalanan? Kamatayan. Ngunit ang pag-ibig at kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano ang pag-ibig ng Diyos? Anong dulot ng pag-ibig ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Ulitin natin. Ang kabayaran ng kasalanan ay, ngunit ang pag-ibig at kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito ngayon, anumang pala ang kasalanan ng tao, pag in-acknowledge niya na siya isang makasalanan at inaamin niyang hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili at naintindihan niyang sa impyerno ang kanyang pupuntahan, sabi ng Biblia sa book of Revelation chapter 21 verse 8, ngunit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling.
silang lahat ay bubulid sa lawang apoy at asupre na siyang pangalawang kamatayan. See? Since na ito, ang kabayaran ng kasalanan ginagawa ng tao ay impyerno, may pag-asa pa rin ang taong makasalanan kung kanya itong tatanggapin ang tagapagligtas at iwawaksi ang kanyang kasalanan, dahil ang pag-ibig na ibibigay ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni, sabi natin, Jesus. Hindi sa pamamagitan ng sino man tao, sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Kaya ang sabi ng book of Acts chapter 4 verse 12, sa silong ng langit, tanging ang pangalan ni Jesucristo lamang ang ibinigay na siyang ikasukat ikaliligtas ng sangkatauhan. You cannot find any salvation from anybody. Bakit? Ayon sa history, wala ni isa man tao na naghandog ng kanyang buhay, nagdanak ng kanyang sariwang dugo para iligtas ang sangkatauhan. Si Jesus Christ lang po yun. Kaya tingnan po ninyo ang mga taong nagtatag ng relihiyon. Si Buddha na mga Budismo, namatay inilibing, hanggang ngayon ay patay. Si Russell ng Jehovah's Witnesses, namatay inilibing, hanggang ngayon ay patay. Dahil hindi sila naniniwalang si Jesus ay Diyos. Ganon din. Si Smith ng Mormonism, namatay inilibing, hanggang ngayon ay patay. Sino pa? Si Muhammad ng Mohammedanism, namatay inilibing, hanggang ngayon ay patay. Sino pa? Si Felix Manalo ng Iglesia ng INC, namatay inilibing, hanggang ngayon ay patay. Na nagsasabing sila daw lang po ang daan para sila po ay maligtas. Sino pa? Si Pope Leo I ng RC, namatay nilibing, hanggang ngayon ay patay. As ginawa po nila si Pedro, na mismong siya daw po ang pundasyon ng Katolisismo, namatay si Peter, inilibing, hanggang ngayon ay patay. Pero si Jesus Christ, na nagkatawang tao, namatay inilibing, muling nabuhay. Since na ang Diyos po natin ay buhay, wala ka palang dapat ipangamba ni ikatakot, dahil ang sinasamba mo ay ang Diyos na may gawa ng langit at ang lupa. Kaya lang siya nagkatawang tao para magpakilala siya na siya ay Diyos na nagmamahal sa tao. Bakit? Tao ang kanyang iniligtas. Kaya siya'y nag-anyong tao. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa tao. Kung kalabaw ang kanya iniligtas, mag-aanyo siyang kalabaw. Kung kabayo, mag-aanyo siyang kabayo. Pero tao ang kanya iniligtas, kaya siya'y nag-anyong tao. Kaya nagkatawang tao. Sa pamamagitan ni Adan, ang kasalanan na kanyang naranasan at nakumit, ito ay nanalaitay na sa buhay ng lahat ng tao. Kaya lahat po'y nagkasala at walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan yun ay kamatayan sa impyerno. Sa pamamagitan naman ni Jesucristo, nagkatawang tao upang iligtas niya ang tao. Kaya sa pamamagitan niya, magiging matuwid lang at maliligtas ang tao dahil siya ay matuwid at banal na Diyos. Palapakan natin si Lord. That's why si Lord mismo ang nagturo po sa atin kung paano tayo lumapit sa Diyos. Paano tayo lalapit sa Diyos? Una, kilalin mo at maniwala ka na ang Diyos ay totoo. If you don't believe in God, then never kang makakapanalangin ng tama at hindi ka rin kailanman maririnig kung mananalangin ka. Okay, now, I'm going to teach you now why meron tayong topic ngayon na praying church. Say prayer. Again, please. The praying church.
Dito, kaya matinding manalangin ang mga tunay na sumasampalatay kay Jesus because they believe God is always there. Ang sabi ng Book of Acts chapter 12 verse 5 and 7. Ang sabi niya, but while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. Suddenly, there was a bright light in the cell, and an angel of the Lord stood before Peter. The angel struck him on the side to awaken him and said, quick, get up. And the chains fell off his wrist. Tagalogin po natin. Kaya't nananatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid pitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Alam niyo po ba, na ito pong si Pedro, nangangar na mabuting balita. Kinainggitan siya ng mga Pariseo at mga eskriba. Bakit? Ang daming mga milagro, ang daming mga himala. Silang ginagawa na hindi nagagawa ng mga religious group of people during those days. What happened was, pinagbawalan itong si Peter na huwag mangangaral. Ngunit ang sabi niya, ano man ang mangyari, hindi ako pwedeng pigilan. Sapagkat nakilala namin si Jesus, totoo siyang Diyos, kaya siya lang ang makapagliligtas sa buong sangkatauhan. So itong mga Pariseo at mga eskriba pong ito'y gumagawa ng paraan na pigilan siya. At ang ginawa siya ng iba't ibang klase ng istorya para lamang po kumilos ang mga authority at siya po'y ikinulong. Sa pagkakakulong niya, ang mga tao na nagmamahal sa kanya, nagtipon-tipon sa bahay. Dahil sa time na yon, wala pong ganitong building pa. Sila po'y nag-pray at sa kanila pong pananalangin, tinugon ng Diyos ang kanilang prayers. Ano ang pagtugon ng Panginoon? Grabe, bumaba ang anghel. Nagliwanag siya at kanyang tinanggal ang mga tanikala sa kamay at sa paa ni Pedro. At ang sabi, dali, lumabas ka. At basahin niyo po ang buong istorya pong yan. Akala ni Pedro na nanaginip lang. Lahat ng kanya pong dadaanan, lahat ng mga pintuan ng rehas, nabuksan lahat. Hanggang sa siya'y nakapunta kung saan nananalangin ang mga kapatiran niya. Ang mga tao ay nagulat nung kumatok siya. Sabi niya, buksan niyo ako ito. Ang mga tao ay nagsasabi, sandali, anghel yata ni Pedro ho yan. Bakit hindi totoo? Hindi nga, siya nga eh. Nung binuksan nila, si Peter ay kaharap nila, nakawala sa selda. At ang sabi ng mga tao, ang Diyos ay mabuti sapagkat tunay na tumutugon sa kanilang mga taimtim na pananalangin. I want you to understand this. Everybody say, prayer works. Imaginin mo, nananalangin ka sa Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Sino po ditong araw-araw nagpipray? Sa totoo lamang, the way to reach God is by prayer. Sa totoo din lamang, the way to listen to God is by listening to His Word, by meditating the words of God. Kaya meron pong tinatawag na devotion. Kapag ang mga mananampalataya ay hindi po nananalangin, then
it's like they don't have connection with God. Listen carefully. Ang prayer, it must be two-way. Sabi natin nila, two-way. Bakit two-way? You are listening to God's instruction and you are praying to God's mercy and blessings. Kapag ang Diyos ay natuwa sa tao, maniwala po kayo, i-bless ka niya ng gusto. Why? Dahil nilikha ka niya hindi para maging mahirap, hindi para maging masasakitin, hindi para maging talunan. Nilikha ka niya para maging buhay kang patotoo sa maraming tao na ang Diyos mong pinaglilingkuran ay buhay. Are you listening? So, now, if you are a born-again Christian and you are not praying, then umasa ka na rin na hindi ka tutugunin o walang blessing. Why? Ang sabi ng Panginoon, hindi naman ako bingi para pakinggan ko kayo eh. Hindi rin naman maikli yung kamay ko para abutin ko kayo, tulungan ko kayo. Yung mga kasalanan nyo ang nakaabang sa aking mukha, hindi kita marinig at makita. Sino po dito, pag mayroon nagawa siyang kasalanan alam niyang siya ay guilty, kaya ang ginagawa niya, humingi siya ng tawad sa Panginoon. Yes, that is the conviction of the Holy Spirit, that every time na ikay lalapit sa Diyos, you are always asking forgiveness. Meron pong dalawang klase ng kasalanan na nagagawang tao. Yung tinatawag na intentional sin, sin of omission and sin of commission. Again, sin of omission and sin of commission. Yung pong omission, hindi mo sinadyang nagkasala ka, pero nagkasala ka dahil natisod ang ibang tao sa'yo. Hindi mo sinasadya. Yung commission naman, sinasadya mo. Alam mo nang mali, gagawin mo pa. Ang kalimitan na kasalanan na nagagawa ng mga tunay na born-again Christian ay sin of omission. That is the reason why we always pray to God. Ang prayer, it must be daily lifestyle. Hindi lamang morning, kundi from time to time. Why? That is your connection with God. Lalo tigit kapag ang Diyos ay kinakantan mo, you are adoring God. Hindi lamang yung lalapit ka para humingi, kundi you are adoring God, you are worshiping God wherever you go. I tell you, the Holy Spirit become more closer and closer and closer to you, and He will keep on listening to you and protecting you. Say hallelujah. May ginagawa ang Diyos sa taong mapanalanginin. Ang sabi ng Hebrews chapter 7 verse 25. Hebrews chapter 7 verse 25. Okay, kasi ang mga mananampalataya ay dapat nilang gawin Sabi nga, dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Everybody say mediator. Okay. God, man. Si Lord ang namagitan. Siya yung tagapamagitan. 1 Timothy chapter 2 verse 8, kung hindi ako nagkakamali. Siya ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Bakit? Si Jesus ay tunay na Diyos at si Jesus tunay din na tao nung nagkatawang tao. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kaya si God, nararanasan siya ng tao because of Jesus. Ang tao makakalapit sa Diyos because of Jesus. Kaya nga, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Therefore, wala kang ibang lalapitan Diyos kundi si Jesus.
Ito naman, sabi nga niya dito, siya ngayon ang namamagitan. Kaya every time you pray, ang turo ni Jesus Christ sa atin na panalangin ay nandoon po sa John chapter 14, verse 12 to 14. Ang sabi niya, greater things you will do because I'll go now to my Father who is in heaven. And whatever you ask the Father in my name, I will give it to you. Ano man daw ang hilingin mo sa Ama, ibibigay ko sa inyo. Kaya sabi niya, kung hiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Wala kang ibang lalapitan. Before, ang feelings ng marami, kapag sila po'y lumapit po sa maraming mga Diyos-Diyosan, magsisimula kay San Martin, San Nicolas, Santa Maria, San Fabian, San Torino. Lahat na. Nilapitan lahat San Jose. Ano pa? Sobrang dami. Dadaanan lahat yan. Mga kapatid, pag dinaanan mo lahat yan, ang Diyos mismo ay hindi natutugon. Bakit? Sila mismo ay hindi nakalagay sa Biblia na pwedeng lapitan. Ang pwede mo lang lapitan para makarating ka sa may gawa ng langit at ang lupa ay si Jesucristo lamang. Lalapitan mo si San Pio, wala din naman sa Biblia. Naalala ko isang araw nung si Peter ay niluhuran siya ni Cornelius. Ang sabi ni Cornelius, sabi ni Pedro kay Cornelius, tumindig ka. Ako rin ay Diyos. Ako rin ay taong katulad mo, hindi ako Diyos. Ang Diyos lang ang sambahin mo. Acts chapter 10, verse 44 to 45. Mababasa niyo po doon. Lumuhod si Cornelio para sambahin si Jesus. Pero ang sabi ni Jesus, tumindig ka. Ako rin ay taong katulad mo. Ang Diyos lang ang sambahin mo. Tapos mayroon na may isang anghel nagpakita kay John the Beloved. Makikita niyo po ito sa Revelation chapter 22, verse 8 up to 10. Lumuhod si John the Beloved, sinamba niya ang anghel. Ang sabi ng anghel, tumindig ka. Ako rin ay alipin na katulad mo. Basahin nga natin yan. Ngunit sinabi niya, wag, ako may alipin ding tulad mo. At tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ang lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. Tingnan niyo po yung verse 8. Okay, sabi ng verse 8, akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel. Kanino? Lakase. Anghel. Na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Pero anong sabi ng kasunod? Ngunit sinabi niya, wag. Ako may alipin ding tulad mo. At ang tulad din ng iyong mga kapatid na mga propeta at lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. Palakpakan natin ang Diyos. Anghel na po yun. Siya ang nagpakita doon po sa langit. Nasa langit sila. Sinasamba ni Juan. Ayaw mga magulang ko at mga kapatid, Diyos lang na gumawa sa tao
sa mundo at mga anghel ang dapat mo lang sambahin. Now, bibigyan ko po kayo ng mga ilang ilustrasyon. Alam niyo ba na three reasons that praying together matters? Praying together unifies us with other believers. Every time na kayo po'y nagpipray, tayo po ay nagiging united. That's why the more we intercede, the more we pray together, the more God will listen. Acts chapter 1, verse 13. Ang sabi ni Lucas nung ginawa po ito, pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid na sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na makabayan, siguro ito politician, parang si Konsehal Lasarte, nandoon, si Konsehal. Okay. Makabayan. At si Judas, hindi po ito Judas Iscariot ha, na yung nagkanulo kay Jesus, kapatid ni Jesus Christ yan, na anak naman ni Santiago, anak pala ni Santiago, at mayroon pa po isang Jude. Anyways, nagkatipon-tipon sila. Alam niyo kung anong purpose nila? To pray together. Hindi lang po sila nagsusolo. Iba po yung tinatawag na personal prayer mo kay Lord. Iba naman yung tinatawag na unison prayer. Everybody say, unison prayer. Yan. Kaya unifies. Kaya, nung Acts chapter 2 verse 1, nung nagkakatipon-tipon na sila, ang nangyari, bumaba ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nagkatipon-tipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Nagpipray sila, sama-sama. Okay, kaya yung unison prayer, may nangyayari. Sabi nga ng Acts 16 verse 25, nung nakakulong itong dalawa, sabi niya, nang magkakahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. So, ito po palang unison prayer. Ang Diyos ay mabilis tumugon. Kaya nung nagpray, itong si Silas at saka si Pablo, lumindol. At natkalag din ang mga tanikala ng kanilang paa at mga kamay. At silang lahat ay nakalaya. Kaya ang sabi nung mga taga-bilanggo, mga gwardiya sa bilangguan, nung nakalag ang lahat ng mga tanikala ng mga bilanggo, gusto nilang magpakamatay. Pero ang sabi ni Pablo, huwag kang magpakamatay, nandito pa kami. Doon napatunayan nung isang jail guard na ang Diyos ni Pedro, ni Pablo at ni Silas ay buhay. Bakit? Through prayers, lumindol sa lugar lang na yon para lamang sila ay makalaya. May nangyayari pag nagpipray ka ng mataimtim. Kaya sabi mo sa kaliwat kanan mo, pray. Kayong lahat na pamilya, manalangin, sama-sama. Number 2, praying together connect us with the purpose of Christ. With the purpose of Christ, sabi nga ng 1 John chapter 5, verse 14 to 15. Sabi niya, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Do you not know na ang Diyos mismo ay may nang ginagawa siyang kapangyarihan? Sabi nga ng verse 15. Okay, alam nyo, at dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya.
Kaya once you pray, you have to believe that God will answer you and you will have it, especially if you agree together. Sabihin natin muli, may ginagawa si Lord. So ito po yun. Praying together connect us with the purpose of Christ. Makinig, kung si Christ ay nananalangin sa Ama, kung si Christ kasama niya mga disciples niya, nag-pray sa Amang sumasalangit, tayo pa kayang tao ang hindi manalangin? Prayer works. May nangyayari. Hindi mo nakikita ang Diyos na iyong dinadasalan dahil siya'y napakalaki. At ang sabi ng Biblia, siya'y Espiritu. Pero, yung panalangin mo sa Kanya, na hindi mo siya nakikita at nananampalataya ka, may napakalaking ginagawang himala ang ating Diyos. Prayer works. Number 3, praying together demonstrate our unity as believers and proclaims Christ to the world. Ang sama-samang pananalangin ay nagpapakita ng ating pagkakaisa bilang mga mananampalataya at ipinapahayag si Kristo sa mundo. Let's pray together. Kung yung mga walang Diyos, tingnan nyo ang mga Buddhist, walang Diyos, pero nagpipray. Pero hindi nila naintindihan. Sabi ko, bakit kayo nagpipray? Aywan ko. Nakaugalian na lang daw nila. Kung si Buddha ay hindi Diyos, bakit ka nagpipray sa Kanya? Si Buddha ay namatay, inilibing, hanggang ngayon ay patay. Ang sabi ko sa kanya, ang panalangin ay para sa Diyos lamang. Kung sa tao ka lalapit, nakikiusap ka. Are you with me? Parang mahina ang dating ng mga Giniginaw ba ka kayo? Umuulan sa paligid, pero dito, uulan dito ng pagpapala. Bakit? Inuna mo ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katwiran, lahat ng pangangailangan mo, idaragdag niya. Pangako ng Diyos yun eh. Huwag kang magdududa. Every time you pray to the Lord your God, God is making a way. He is answering your prayers. Hindi mo man ito nakikita agad, may nangyayari dahil nanalangin ka. Kung walang ginagawa, kung ang prayer ay baliwala, bakit ka tinuruan ng Diyos na manalangin? May kausap ako? Bakit si Jesucristo mismo ang nagturo sa atin na ganito kayo manalangin? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. Yung pong prayer po na yun, hindi para imemorya, yun po'y pattern ng adoration, confession, thanksgiving, supplication. And every time na magpipray na kayo, pwedeng holding hands together, pwedeng nakaluhod kayo pare-pareho, at habang kayo nag-worship, may nangyayari. Maniwala po kayo. Nung tinuruan ako manalangin, sometimes, maski saan, sometimes ako'y nasa puno ng mangga, nagpipray, nagdideklara, nasa CR po ako. Madaling araw, gigising lang po ako, para lumuhod lang po ako. At sambahin ko siya. O kaya una ko siya niluluhuran, sinasamba ko siya. At pagkatapos noon, saka ako magbabasa, makikinig naman ako sa kanya, hihingi ako ng patnubay niya, ng direction niya. At pagkatapos kong manalangin, magbasa,
Then, saka ko magpipray. Mga minamahal, may nangyayari. No wonder why the JA1 Church is a victorious church. Why, Reblin, keep on praying. Hindi bumababa ng 2-3 oras ang pananalangin niya. Praying for the J1 family. Nabuo ang church building pong ito dahil sa pananalangin. Lumago ang J1 Church at patuloy na lumalago because of prayer. Mayroon po tayong mga prayer group of people. Mayroon po tayong mga intercessors. Mayroon po tayong prayer, yung prayer works every Saturday. Madaling araw. Every Tuesday may prayer meeting. Ang mga adults, iba't ibang mga group of people nagpipray. Youth, professionals, adults, even ang mga men's group, women's group, security. Bakit puro panalangin? Alam natin, may nangyayari. Ang taong mapanalanginin, meaning to say, listen, ang taong mapanalanginin, meaning to say, lagi siyang open, active ang kanyang mind para sa Diyos. Wherever I go, nagdadrive man po ako, nagmi-mission ako, I keep praying to God. Kinakantahan ko pa po siya. Why? It's because to worship and praise God is the most essential thing we could do as His people. 5 keys on how to be involved in a praying church. Everybody say praying church. Again, ang J1 Church ay praying church po ito. May praying church. Number 1, join an intercessory prayer group. Hayaan niyong matuto kayo. Huwag kayong mabubor pagdating sa pananalangin. May nangyayari talaga. Kaya nga pinagpapala na Diyos sa mga J1 people we are praying church Di ba? So join an intercessory prayer group. Sabi ng Matthew chapter 18 verse 19 to 20. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkakaisa dito sa lupa, paghingi ng anuman sa pananalangin, ito'y ipagkakaloob. Remember the word. Ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Grabe. Ang magbibless sa'yo pag nagpipray ka, Amang nasa langit. Sabi natin lahat, prayer pa more. More prayer. Hallelujah. Now, ang word mismo, pag ikay nagpipray, nangako ang Diyos, nandoon siya sa kalagitnaan at ibibless niya ikaw samantala siya naroon sa kalangitan. Kaya nga, 2 lang po yan. Sabi niya, kung may 2-3, paano kung mas marami pa? Di mas matindi. Come on, give glory to the Lord. Ooh, hallelujah. Number 2, take your eyes off yourself and fix them on Jesus. Pag nagpipray ka, pwede kaya ka pumipikit para hindi ka maisturbo. Pangalawa, pag nagpipray ka, huwag kang isip ng isip. Nagpipray ang bibig mo. Ang isip mo naman ay, ano kayang pagkain mamaya? Saan kaya ko kakain man ano kayang pananghalian ko mamaya? Pag nagpipray ka, kalimutan mo.
ang nasa paligid mo. Bakit? Pag concentrated ka nagpipray sa Diyos, meaning to say, para kang isang cellphone na na-drain, i-charge ka sa mismong charger, sa kuryente, at ikaw ay napupuno. The more you pray, the more you are powerful. Everybody say, spiritual energy. Kung kumakain kayo ng 3 beses sa buong maghapon, may merienda pa, lumalakas kayo, ganon din ang ating spiritual life. Once you pray, you are always strong and healthy spiritually, so you will remain victoriously. Amen? Number 3, apply your knowledge of the Word of God. Ang Word of God, ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, okay, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabila may talim. Ito'y tumatagos maging sa kabuturan at kaluluwa at espiritu. Kay buturan niya na ng mga kasukasuan ng utak sa buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kaya, every time you declare the words of God through prayers, ganito po ako mag-pray. Binibigkas ko lahat ng mga promises ni Lord. Sinasabi ko, Lord, ang pangako mo, hindi mo ako iwanan ni papabayaan man. Lord, ang pangako mo, utusan mo yung mga anghel para ako'y tulungan. Lord, pinangako mo din ito na ako'y palalakasin mo. Lord, sinabi mo, God, na ako'y binigyan mo ng kapangyarihan. Lord, tinatanggap ko lahat ng mga bagay nito. Lord, pinangako mo din maliligtas sa buong pamilya ko. Lord, pinangako mo lahat ng pangangailangan ko idaragdag mo dahil you are the great provider. At ang dami kong sinasabi. Every morning yan, sinasabi, Lord, you are the Jehovah Shammah. Lagi kong kasyama. Lord, you are the Jehovah Jireh, my great provider. Lord, you are the Jehovah Shalom, my peacemaker. Lord, you are the Jehovah Ra'ah, my great shepherd. Lord, you are the Jehovah Nissi, my victory. You are the Jehovah Jireh, the great provider. Oh, every day yan, binibigkas ko po yan. Kaya, I am super blessed. Woo! Hallelujah! Declare God's goodness in your life. Ganito po yan. Lahat ng words of God, mga promises niya, angkinin mo yon at yon ay mangyayari sa buhay mo. Pero kapag wala kayong salita ng Diyos, dahil puro na lang kayo Facebook, puro na lang kayo multimedia, wala kayong pagbabasa ng Biblia, anong didekleran ninyong salita? Anong idideclare mo sa buhay mo? Anong babanggitin mong pangako ng Diyos? Meron po naman nagpray, Lord, lahat ng pangako mo sa Biblia, akin. Sabi ni Lord sa kanya, ano yung alam mong pangako ko? Anak, Lord, basta lahat na naririnig, akin. Mali. Ang sabi ng Biblia, I will open up my heart and I will receive the engrafted words of God which is able to save my soul. So, ito palang sinabi ni Book of James, chapter 1, verse 21, yung words of God, pag tinatanggap mo ito ang magliligtas sa iyong kaluluwa sa anumang kapahamakan. Bakit? May pinangahawakan kang pangako niya. Naalala niyo yung mga songs na binigyan ng Lord sa akin? Mga pangako mong binitawan, pangahawakan ko. Kung hindi mo alam yung pangakong yon, anong bibigkasin mo? That's the number 3. Number 4, be still and listen. Habang kayo nagpipray, mayroon time na kailangan mo munang makinig. And God will speak to you. Psalm 46 verse 10.
Sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos. Dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, pinakadakila. Sabi din ng Psalm 37 verse 7. Psalm 37 verse 7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. So, listen to the Lord your God. Manahimik at makinig. And the last one, worship. Say, worship. Learn to worship your God. Ito yon. Ang alam lagi ng tao, humingi. Pero hindi sila marunong magbigay. Makinig. Dito ako magtatapos. Kaya pa ba? Ang kalimitang ginagawa ng tao, hingi lang ng hingi. Lord, i-bless mo po ako, i-bless mo po ang asawa ko, i-bless niyo po ang mga anak ko, i-bless yung negosyo ko, i-bless niyo po lahat gagawin ko. Thank you, Lord. Amen. Ikaw lahat. Pero wala kang binibigay. Alam mo ba kung anong dapat mo ibigay kay Lord? Everybody say worship. Sambahin mo ang Diyos. Kasi yun ang reason kung bakit Kanya nilikha. He created you to worship Him in spirit and in truth. Hindi siya kontento sa worship ng anghel. Maniwala ka. Bakit? Ang anghel ay hindi kawangis ng Diyos. Ang kawangis ng Diyos, ikaw. Kaya, ito yung word niya sa atin. Kapag siya ay pinakinggan mo at sinunod mo, nabanggit ko ito na nakaralinggo, babanggitin ko uli ngayon. Job 36 verse 11. If you will listen and obey God, He will bless you with prosperity with all your life. And He will bless your years. Kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulot. Dudulutan ka ng pagpapalang masaganang buhay. Kaya nga ang word yan, kung, sabi natin muli, kung. Condition po yan, hindi lahat. Kung. O sino po dito ang makikinig sa Diyos? Englishin na natin ito. Ang ganda yung sa English. Ang sabi niya, if you will listen and obey God, blessings of prosperity will come to you. All their years will be pleasant. Ang ganda, no? If they listen and obey God, they will be blessed with prosperity throughout their lives. Grabe, oh. Habang nabubuhay, hallelujah, throughout their lives, all their years will be pleasant. Yes. Kaya, imemorya niyo po ito, ha? Bigkasin niyo ang palagi. Last verse. Isaiah chapter 1, verse 19. I hope tama itong verse ko na to. Sabi niya, if you will only obey me, you will have plenty to eat. Oh, hallelujah! Meaning, walang gutom. Maraming masisipag, nagugutom pa rin. Hindi enjoy. Pero ikaw na may takot kay Yahweh, ang buhay mo'y angat sa iba. Pray. Kaya ang J1 Church is a praying church. Keep on praying. Say again, prayer. Lakas eh, prayer. Keep on praying. My
may nangyayari. Kayong lahat na nandiyan sa online, worldwide, the Lord will surely bless you. If you keep praying and if you keep worshiping the Lord our God, God will sustain you, not only kasya, kundi sobra, overflowing. Tumayo po tayo. Hallelujah. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung ang Diyos ay nananalangin, tandaan nyo kung si Jesus ay nananalangin, ikaw pa kaya ang hindi pwedeng manalangin? Kaya mo. You are God's beloved. Worship Him. Honor Him. At sabihin natin sa Kanya, I call on your name, asking for your help. Please give me the strength, For I can do nothing. for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. I want to live. Come on. Let's sing this song as our worship and prayer. I come to you, Lord. Open your mouth, sing it. Hold me for your care, your power and love. Always be there. Lord, I need you. I need you. Show me, I pray. Break me and mold me. Teach me your ways. I call on your name, asking for your help. Please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your ways. I want to live for you. I want to live for you. I call on your name, asking for your help. Please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. Ako'y lumalapit. I call on your name at sumasamo. Palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod, sa'yo maglilingkod.
Ang Diyos ang nagsabi, wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin. Apart from me, you can do nothing. Ang Diyos naman na nagsabi, call unto me, and I will answer you. And I will show you great and mighty things you do not know. Kung ang Diyos ang nagsabing, call unto me, bukas ang puso lagi ng Diyos para tanggapin niya ang iyong pagtawag ng may tunay na pagsamo sa Kanya. This time, as you worship the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, you are worshiping Him in spirit and in truth. Close your eyes, lift up your hands, and for the last time, sabi mo sa Kanya, I call on your name, Lord. I call on your name, Asking for your help. asking for your help. Please give me the strength, Please give me the strength, for I can do nothing for I can do nothing apart from you, apart Jesus. from you, Jesus. Please guide me by your grace. Guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. For the last time, On your name, asking for your help. Please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. I want to live for God. Live for God alone. And He will bless you for you. while you are still here on earth. Sabihin natin, manalangin kayo ngayon sa Diyos. Kung kulang ka ng pananalangin at pagsamo at pagsamba sa Diyos, habang kayo nakapikit, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Come on, do it right now. Baka masyado ka nagiging abala sa mga bagay na nasa sanlibutan. Nakakalimutan mo makipag-communicate sa iyong Maker. Nakakalimutan mong magbigay ng panahon sa Diyos na lumikha sa iyo. Humingi ka ng tawad sa oras na ito. Come on, do it right now. Do it. Panginoon, dinggin po ninyo ang pagpapakumbaba ng iyong mga anak. Hayaan niyo po, Diyos, na maging malinis po kaming lahat sa inyo. At Panginoon, dalangin ko din, bawat anak mong narito, lubos-lubos kang paghariin sa kanilang mga puso. Sasambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. At tutugunin mo, O Diyos, ang kanilang mga kahilingan. At patuloy, O Diyos, na tugunin ang dalangin ng kanilang mga puso tuwing sila mananalangin araw-araw. Lord, wala ni isa man sa kanilang manghihina ang kanilang espiritual na buhay. Instead, Lord, every day,
are actively honoring and blessing your name. Sabihin natin lahat, Lord Jesus, Lord Jesus, pararangalan kita pararangalan kita habang ako'y nabubuhay. habang ako'y nabubuhay. Linisin mo lubos ang puso ko. Linisin mo lubos ang puso ko. Maghari ka sa puso ko Maghari ka sa puso ko bilang tagapagligtas ng buhay ko. bilang tagapagligtas ng buhay ko. Lord Jesus, Lord Jesus, I will worship you I will worship you as long as I live. as long as I live. Use me, Lord, Use me, Lord, for your glory alone. for your glory alone. Lord, help me pray. Give me the strength to pray. Give me the strength To pray for other people to pray for other people and for my family. and for my family. Use me, Lord, Use me, Lord, for your glory alone. for your glory alone. Salamat, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Ako na lang magpipray, manatili na kayo ko't nakapikit. Pagpalain ng Lord ang lahat ng desire ng puso nyo. Wala ni isa man sa inyo ang manghihina. Dalangin ko, Ama, iingatan niyo po ang bawat sa amin. Lord, tuwing kami po'y lalapit mananalangin, Lord, dinggin ang aming mga kahilingan. Salamat po, Diyos. Wala ni isa mang membro ng pamilya na narito ang hindi maliligtas. Lahat ay mabuborn again. Lahat ay maglilingkod at lahat mabubuhay ng masagana. Lord, spiritually, financially, materially masagana. I speak healing to every one of them, my Lord. Ibigay ang dalay ng kanilang mga puso. Lord, let that heart be completely healed. Let that lungs be completely healed. Let that bones be completely healed. Let that blood be completely healed. In Jesus' mighty name. And God, mabubuhay kami ng napakasagana. Mangyari ito habang hinihintay namin yung pangalawang pagbalik. Dalangin ko naman, lahat kami gamitin po ninyo sa ikaliligtas pa ng napakaraming tao. Use us, Lord, for your glory alone. In Jesus' name, I declare, lahat ng prayerful people ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. You may be seated, please.